Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikatlo sa buwan ng Marso taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, Malasimbo Music and Arts Festival muling dinagsan ng mga turista. Humigit kumulang sa 700 katao lumahok sa Walk for a Cause sa pagbubukas ng Fire Prevention Month. NFA umapela sa mga magsasaka sa pagbebenta ng palay ngayong anihan. Sa detalye ng ating mga balita, sa layuning maipaabot sa mas maraming Mindoreño ang serbisyo ng nangungunang cable TV system sa lalawigan, dinala ng Tamar Vision Network Incorporated ang mga empleyado nito mula sa Admin Department, Collection, Technical at Newsline and Production para sa ora mismong koneksyon ng mga mamamayang nais na maging bahagi ng lumalawak na pamilya ng TVNet sa Silangang Mindoro. Lubos na pasasalamat ang hatid ng kumpanya sa mga mamamayan ng mga barangay ng San Agustin 1 at Estrella sa bayan ng Nauhan na nagbukas ng kanilang tahanan at mainit na tinanggap ang serbisyo ng TVNet nitong linggo, ikalawa ng buwang kasalukuyan. Kagad na kinabitan ng linya ang mga bagong subscribers sa San Agustin 1 na pawang ikinatuwa ang magandang signal at maraming channels na maaari lang panooran sa abot kayang halaga. Idagdag pa ang community channel kung saan nakakapanood ng live ng mga mahalagang okasyon sa lalawigan tulad na lamang ng katatapos lamang na Pandanggitab Oriental Mindoro at ng iba pang mga mahalagang kaganapan sa pamamagitan naman ng TVNet Newsline. Maganda, luminaw ang TV at dumami pa ang channel. Sana ay tuloy ng ayos ng mga programa, makukuha lahat ang maraming programa ng TV. Tapos meron pa rin kaming hangad na magdagdag pa ng connection dahil may bahay pa kaming isa pa. Ayan. Maganda, ayos. Kaya naman ang sa TVNet. Maganda at mapapanood na yung mga hindi napapanood. Ako'y manonood lang ng balita at mga konting drama lang. Ay, okay na siya. Mahilig siya. Inaabot siya ng hating gabi sa panunood. Kaya gustong-gusto niya magpakabit ng ganyan. Maganda, maraming channel. Mga mapapanood. Mga anong oras ka dito nakikita mo sarili mong aabuti ng panonood ng pelikula? Wala, buti alas 12. Bisa niya Maging ang mga bagong subscribers sa Barangay Estrella ay natuwa sa kanilang connection, lalo pa sa kwalipikado na rin sila sa raffle promo ng TVNet, kung saan ngayong Marso, nasa 40,000 pesos na ang maaaring mapanalunan. Naririnig ko at nabalitaan ko na maganda po dito sa ating cable, TVNet. Kaya po lumipat at nagpakabit po din sa inyong cable station. Yung promo po ninyo, ikunin nyo at dito sa aming barangay nang marami pa po kayong koneksyon. Siguro, naririnig ko marami nalipat po din sa inyong cable station. Thank you, sir. Makakapanood kami ng maayos, pelikula, sayang balita. Kalinaw daw yung signal, walang cut-off. Samantala, isa sa mga senior citizen sa katauhan ni Jaime Bariot at isa sa mga unang subscriber ng Tamar Vision Network Incorporated mula nang mag-operate ito sa bayan ng Nauhan ang nagpatunay ng magandang signal ng TVNet. Magandang signal. Pag minsan, alam naman namin pag yung minsan nawawala, di alam namin may ginagawa sila. Yun, nag-iintay na lang. Maganda ang panoorin mo, di matagal-tagal. Para naman sa mga nais pang maging bahagi ng pamilya ng TVNet at magkaroon ng tsansang manalo ng 40,000 pesos ngayong Marso, maaari po kayong magtungo sa TVNet Main Office sa Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City o sa alinmang opisina nito sa mga bayan ng Nauhan, San Teodoro, Puerto Galera at Rojas. Maaari rin kayong tumawag sa sumusunod na numero 288-4240, 288-4260, 441-0536 at 0922-876-6470.
Samantala, sa kabila ng kanilang edad, aktibo pa rin nagdaraos ng pagpupulong ang mga katandaang kasapi ng Senior Citizens Association ng Barangay San Agustin 1, Bayan ng Nauhan. Ayon sa kanilang presidente na si Sulpicio Anyayahan, ipinagmamalaki niya ang kanilang samahan dahil sa aktibong paglahok ng mga ito sa kanilang mga meeting. Ang aming Senior Citizen Association sa San Agustin 1 ay may pagmamalaki ko sapagkat ang oras ng aming pagpupulong ay 2 ng hapon. Subalit, ako'y umalis kanina sa amin ng alas 12 Gs. Pagdating ko dito ay merong miyembro na. May 2 po na. Kahit mga bata pa, nasali na sa senior citizen, 3. Gustong-gusto nang sumali. Anya pa, isa sa proyektong tinututukan nila ngayon ang pagtulong sa Clean and Green program ng kanilang barangay. Ang amin pong tinututukan ngayon ay ang tumulong sa barangay sa Clean and Green program. Tuwi pong magkakaroon ng paglilinis dito sa aming barangay. Kami po na senior citizen ay tumutulong sa pagwawalis, sa pag-iipon ng damo para matulungan namin ang aming barangay sa kanilang project na Clean and Green program. Hinggil naman sa social pension, may 10 niya silang beneficiaries, ngunit hindi maiwasang may ilan pa ring nagtatanong kung bakit hindi sila nakatatanggap ng social pension. Dito sa amin ay merong 10 sumasahod ng social pension. At ang social pension sa kasalukuyan ay magkakaroon lang kung ikaw ay indigent at pag sumapit ka ng 84 years old. Ang reklamo nila, bakit daw hindi sila pa tumatanggap ng nakakasahod ng pension ng social pension. Pero lagi kong ipinaalala, hindi naman kayo mapuputi na ang buhok, pwede nang sumahod. Kailangan ikaw ay umidad ng 84 years pataas. Sa uli ang pangako ng patuloy na pagtulong sa mga kasamahan ng kanyang mensahe at lumapit na siya sa Finance Committee ng Barangay upang hingin ang 1% ng ira nito upang pambili ng mga gamot para sa karaniwang sakit ng mga matatanda at gayon din ng bitamina. Mga senior citizen na ating miyembro, makaasa kayo. Ang inyong Pangulo ay gagampanan ng kanyang tungkulin. At ito po ang project natin yon, yung 1% ira ng ating barangay ay akin pong ipinakiusap na sa chairman ng Finance Committee. Na yun ay bigay sa atin at ibibili namin ito ng gamot na para sa common na sakit tulad ng lagnat, sipunubo at mga vitamins. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Mayroong 74,323 ang naitalang mahihirap na pamilyang katutubo o indigenous people sa 5 probinsya ng Mimaropa. Ito ay ayon sa pinakauling datos na inilabas ng Department of Social Welfare and Development, Mimaropa. Ayon kay DSWD Regional Director Wilmadrina Viamos, matatagpuan ang pinakamaraming mahihirap na katutubo sa lalawigan ng Palawan
na mayroong 59,254 na pamilya at sinundan nito ng Romblon na may naitalang 6,158 families. Ang Occidental Mindoro naman ay may 4,991, samantalang 3,711 pamilya naman sa Oriental Mindoro. Ang probinsya ng Marinduque ang may pinakamaliit na bilang ng mahihirap na katutubo sa bilang na 218. Ayon pa rin kay Naviamos, base sa ginawa nilang National Household Targeting System for Poverty Reduction, mayroong kabuang 339,300 mahihirap na individual sa 80 tribo sa Mimaropa. Ang ginawang listahan ay isang pamamaraan ng DSWD sa pag-alam kung sino at nasaan ang mahihirap na pamilya sa bansa. Natukoy din ng DSWD na ang karamihan sa mga katutubo ay galing sa sektor ng agrikultura, batay sa ginawang Indigenous People and Informal Sector Validation. Sa kasalukuyan, umabot sa 31,394 na pamilyang katutubo ang benepisyaryo na ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa ibang balita, magkatuwang na isinakatuparan ng Integrated Medical Mission at Joint Extension Services for Sustainable Education ang proyekto ng Minskat Calapan City Campus para sa mga katutubo ng Sitio Arigoy ng Barangay Kalangatan, Bayan ng San Teodoro, auno sa buwan ng Marso ng taong kasalukuyan, kung saan kabilang sa nakisa dito ang Community Extension Project ng NSTP-LTS, Kasundaluhan at iba pa. Ayon kay LTS President Ken Raymond Hermosa, ilan lamang ito sa mga layunin ng Minskat family ang makapaghatid ng serbisyong medikal at tulong pangkaalaman sa mga mamamayan, partikular na ang mga katutubo. Isa po sa mga layunin ay upang ipalaganap ang tunay na kahulugan ng goal ng Minskat, layunin, bisyon ng Minskat na magkaroon ng mas malawak pang mga pangkaalamang dala ng mga itinuturo sa Minskat. At dinala po namin ang extension program na ito dito sa Kalangatan dahil po alam po namin na ang mga kapatid po nating mangyan ay lubos na nangangailangan ng mga bagay na dapat ay ibibigay po ng mga katulad natin na mas na nakakaangat at may alam na maitutulong sa kanila. Dahil naman sa unang beses pa lamang nilang bumisita sa lugar, may mga pangangailangan ang mga katutubo na hindi nila kaagad nadala, ngunit sakaling mulian nila silang bumisita dito, ay alam na nila ang mga nararapat pang dalhin. Siyempre po, ang ganito pong uri ng pangunang gawain, ito po ay kauna-unahang ginawa dito sa Kalangatan. At siyempre po, ang dala po namin sa mga susunod pang henerasyon ng pagpunta dito ay mas malawak pang mga bagay, mas malawak pang mga katulungan para sa kanila. Nariyan po ang marami pang gamot, mas marami pang oral kit na dapat ay magkaroon sila, mas marami pang mga pagtitingin ng mga espesyalista tulad ng mga doktor, dentista, at saka po ang mga kaalaman kung paano nila mapapanatili ang ibinigay naming kaalaman sa kanila ngayon. Pasasalamat naman ang mensahe niya sa mga nakiisa sa nasabing gawain, kabilang na si Minskat President Jesse Zamora na buo ang suportang ibinigay sa naturang proyekto. Ako po ay nagpapasalamat sa mga voluntaryong doktor, dentista, mga nurse na nagpunta dito upang tulungan kami mapagtagumpayan ang ganitong layunin. At hindi po ito maisasakatuparan kung wala ang sa pamamagitan ng napakagaling na pinuno ng Minskat, ang President of the Mindoro State College of Agriculture and Technology, Dr. Jesse T. Zamora, ang Campus Administrator of Minskat Calapan City Campus, Dr. Sonia A. Arenillo, ang Director for Extension and Public Information, Ma'am Consuelo M. Untalan, Dr. Emily O. Andres for NSTP or National Service Training Program, kung saan po kami ay nabibilang, at ang aming advisor, coordinator ng LTS Literacy